Hello mga friend! Ito naman tayo. Magkwentuhan naman tayo. Ito ang ating topic ko sa ngayon about sa success natin. Ito, akala nyo ang God ng Godfather natin ay tulong lang sa atin sa whole world kung anong hiling natin dito, no? Yan, hindi lang yan. Marami siyang natulong sa atin na hindi natin alam. Ang hinihiling nyo na ibigay na hindi nyo naramdaman. Pero ang katotohanan ay nandyan na. Hindi na natin nakita. Kaya always tayo pa-thank you sa God the Father natin. Kaya ang nagpabigay sa atin ng kung ano ang kung sa mga liwayway o sang noong una pa ay ganyan ang mga binabasa namin, sunubaybayan, no? Kaya yan ang hindi natin alam ay ang God the Father created you for a purpose. Sa kay-create ka dito na magtira sa earth, kailangan subaybayan at tulungan niya ka always. Kaya God has planned for you. God wants you to be success. Maging success ka. Kaya yan ay hindi natin pabayaan na ang God lang ang mag-create ng success natin. Tulungan natin siya. Tayo mismo ang tayo ang gintagaan tayo ng ng God the Father ng decision na atin at sa Kanya masuggest siya. Una ang decision natin kung ano ang gusto nyo pero tulungan tayo ng God the Father para mag-succeed tayo. God want nga maging successful tayo kung ano ang plano natin sa ating buhay. Pero tayo rin ang mag-cooperate, hindi tayo magpabaya, no? Huwag lang tayong mag-antay sa ating God the Father na siya na lang ang gagawa. Hindi yan ang ating hindi yan pwede. Kailangan dalawa siya at ikaw na nagpatulong sa kanya na maging successful ay hindi maging lazy. Na antayin na lang ang ibagay ng ating God the Father sa atin kung ano yan. Kung ma-full yan sa heaven na katulad ng rin, yan lang antayin natin. Hindi pwede yan. Kailangan natin ang magtulong. Example, ikaw may plano kang maging success ka sa paraan ng pagnegosyo. Umpisahan mo kay sabi ng God the Father sa atin, tulungan kita na mag-successful. Pray ka lang sa akin. Hilingin mo lang kung ano ang gusto mo nga itulong ko sa iyo. Kaya yan ay makamit mo. Kaya yan ang gawin natin, no? Na yan, God provide you with daily blessing to help you succeed. Yan, no? Kaya binigyan na tayo ng mga ability, idea kung paano tayo makamani. Lahat
ng mga kung anong makaya mo dyan o anong ability mo dyan na i-record mo yan lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung saan dyan ang daw medyo sanay ka na o dason hindi malaki ang kapital kay umpisa pa lang ito. Yan ang piliin mo. I-list mo 1 to 10 o kung anong negosyo ang yan nasanayan mo o kung alaman mo bala na kung hindi mo ito alam, palpak yan. Umpisa ka pa lang ang failure ka na. Kung sa amin puto ka na. No? Kaya urot na ang imong kapital, wala ka nang may ultimo 1 piso na nakabalik sa iyo. Kaya yan ang ating kailangan, ang nasanayan natin at alam natin. Lahat yan ilista natin. Kung gusto natin mag-umpisa ng negosyo, yan ang gawin natin. Ilis ang lahat ng nalalaman mo. Kung ano dyan ang nalalaman mo, check at analisahin kung saan dyan ang sa inyong barangay, kung ano ang kailangan dyan ng mga tao at kung ano ang mabuting negosyo. Apply mo dyan na napakalaki ng income. Sample, doon ka sa mga malayong barangay, sa city o sa town. Diyan ay kailangan ang bigas, kailangan ang mga iba pang ginagamit everyday ng mga tao, kaya yan ang negosyo mo. Example, sari-sari store, diyan ka, no? Kaya yan ang example natin. Yan, hindi yan. Ilagay mo lang sa plano mo, i-list mo lang dyan, pero andyan lang list hanggang kailan, wala namang effect yan. Kailangan, i-testingan natin. Kay andyan na sa list. Ang number 1 okay. May ibaya. Number 1, failure. Testing sa number 2 naman. Number 3, number 4, number 5, number 6. Kung saan dyan ang nag-click. Yan ang ating tagaan importansya. Kaya yan ang taktika natin kung ano ang gawin natin para nakatulong tayo sa Godfather natin na gusto niyang mag-successful tayo. Kaya God provides you with daily blessing to help you to succeed. Yan. Karoon ng blessing yan lang. Hindi naman tayo nag-umpisa ng negosyo natin. Ang blessing yan na wala na urot na gastos na lahat. Wala na. Kailangan mag-umpisa na tayo kung ano ang mapirahan natin. Nang wag na lang na busin natin ang sa ngayon nagwagi ka sa steel, urutin mo ang winagian mo, wala na yan. Kaya yan ang ating yan ay mapaya tayo sa ating Godfather. Kahit tinulungan na tayo sa daily blessing natin, help you succeed, ikaw mismo ay hindi mo ginamit. Patamad-tamad ka, hindi ka nag-isip na magnegosyo o kung walang pera, ano ba ang aking maideya dito? Kung malun ako, umpisa man lang ito. Pagkapinis ko sa pagbayad, hindi na ako mag-depali uli, no? Yan ang ating
ng dapat gawin. Huwag pabayaan sa God the Father lang. Antayin lang natin ang blessing niya kung kailan naman. Hindi yan, kay patamad-tamad yan. Gusto lang natin, bigyan na lang tayo ng bigyan. Hindi na tayo tulong sa nagbigay sa atin. O dito sa pamilya natin, ang kapatid lang natin ang nagtrabaho, siya lang. Kailangan maghanap naman ng trabaho ang iba para makatulong sa pagkain sa mga taong nakatira dyan na hindi man mahirapan ang isa sa family member natin. Kaya yan ang taktika natin, no? Kaya mga friend, unlike ano pang gawa ng God the Father sa atin, unlock the dreams God put in your heart. Yan, unlock. I-ano natin sa heart natin na, ay, minahal na ko ng God the Father at binagbigyan niya ako ng ideya na ganito ang aking gamitin. Kailangan ay ng unlock the dreams God put in your heart. Kaya hindi lang dream yan, hindi lang yan lang imagination mo lang na ay napakalaki sa isipan mo, napakadali lang yan. Ay may department store ako. Yan, isa-isipan mo lang yan, hindi sa katotohanan. Yan, may grocery ako. Totoo ba yan? Hindi naman, kaya wala naman tayong nakita may grocery ka. Kaya yan, kailangan natin i-unlock ang dreams ta. Ano lang ang imagination, ang dream, at ito gusto ko ito. Mag-grocery ako. Ang put up mo ng grocery sa isipan mo lang. Plano mo lang yan at dream mo lang yan na hanggang kailan kung hindi mo yan umpisan, hindi yan magkatotoo. It's only an imagination, kaya sayang lang. Nag-iisip ka lang ng walang kabuluhan. Kaya kung anong plano mo, tisingan, patutuhanan yan. Kaya yan ang daw susi ng iyong success. Yan ang dito, gani. Make God as a partner in your success journey. Kung ang God ang manager mo, master boss manager mo, kaya siya ang partner mo sa negosyo mo. Make your God as a partner in your success journey. Yan, ang success journey yan, ang negosyo mo o kung ano ang mapasuccess sa iyo sa trabaho mo o kung ano pang iba na may cause sa mga success na ito. Kaya yan ang natin make God a partner in your success journey. Ibig sabihin kay ang God ang partner natin, masuccess tayo, kay tulungan niya tayo, hindi ba? Paya naman tayo kung ang ating partner, God the Father pa, hindi tayo mag-successful. Kaya paghirapan natin, i-anugaan natin ang ating kaya para maipakita natin sa God the Father natin na efektibo ang suggestion niya sa atin. Na ganda, magnegosyo ka nito kay diyan ka maging successful sa buhay mo. Diyan. Yan ang partner natin yan mo. Masuggest siya kung ano. Kag masuggest siya kung hindi pwede yan.
Huwag mong ituloy kay ma-bankrupt ka. Kaya yan ang pakinggan natin ang ating Godfather na sa prayer lang o sa message sa mga cellphone natin kay andyan sa nakakwentuhan natin. Kaya yan ang gawin natin. You are called to operate on your giftedness. Kailangan mo na, kay nagipan na ka sa abilidad na ganito, napakaganda. Huwag mo sayangin. I-apply mo na sa buhay mo. Kaya yan ang sabi ng Godfather natin. You are called to operate on your giftedness. Kung anong abilidad nga gingift ng Godfather sa iyo, i-apply mo sa buhay mo. Kay yan ang maumpisa. Siya ang solusyon na maging successful ang buhay mo. Kaya sa ngayon pa lang, analisahin mo na, ano ba ang kaya kong para makapera ko? Ano bang ability ko? Analisahin ko yan. Ito, marunong ko nito. Daw hindi. Yan, hindi ko apply sa buhay ko. Ito, marunong ako. Ito muna, testing, mic 1, 2, 3. Yan ang gawin natin. Testingan natin kung daw hindi mag-click. Iba naman. You are called to operate of your giftedness. Yan, ibig sabihin, ang ability na ibinigay ng Godfather sa atin sa pagpatira dito sa earth. Na isa ka sa na-select, yan na ipatirahin dito sa earth sa pag-create dito. Kaya bigyan natin siya ng kasiyahan. Kung ano ang gusto niya, sundin natin. Kaya siya ang master boss, manager natin. Kaya ano mo yan, huwag patamad-tamad, i-apply mo yan. Seek God for direction and guidance, no? Sa prayer, pag may negosyo ka, pray mo na yan, na blessingan kayong araw. O kung sa atin, ang Santo Niño ang ating idol, ang ating ginagawang mag-blessing sa atin mga negosyo. Yan no? Kay siya, yan ang Santo Niño as ma-blessing ang Godfather sa atin, no? Ganyan ang ginawa niya, no? Kaya God, seek God your direction and guidance. Ang ibig sabihin, ma-pray tayo. At ano ba ang gawin ko dito, Godfather? Tulungan mo ako. Ano kailang sa isipan ko, ano ang gawin ko para mag-successful ako. Kaya ang perang ito, hinaraman ko lang. Wala akong pangbayad kung ma-close ang negosyo na inipundar ko. Kaya magpatulong ka sa Godfather natin, no? God, seek God with direction and guidance. Kay hindi siya magpabaya, tulungan niya ka. Kay maamangha ka lang na nandyan na sa isipan mo kung ano ang gawin mo. Kay naghiling ka sa kanya na itulungan at direct ko na ang mabuting gawin sa plano mo sa buhay mo. Kaya yan ang gawin natin. Dasan, mag-successful ka, very proud ka, value your work. Value your work. Ito, kita nyo na. Tinulungan ako na Godfather. Ito ang aking ang project ko. Proud ako
na ganito ang value your work. Kay pinaghirapan mo, value. Ano mo yan? Maligaya ka. Kay nag-suggest ka dahil sa ginawa mo at ang Godfather na tumulong sa iyo, no? Kay partner mo siya sa negosyo. Kaya huwag mo kalimutan yan. Huwag kang patamad-tamad at huwag kang nang baya-baya. Kay may partner ka dyan, ang ating Godfather. Kaya mahiya ka. Ha? Kung nag-failure yan o nag-close, ikaw yan ang dahilan, hindi kay ang Godfather na tumulong sa iyo. Kay siya tumulong, ikaw ang nag-implement. Ibig sabihin, ikaw ang nag-failure. Kaya, i-analisan mo at itutudo mo ang pag-work dyan kay para hindi ka mapaya sa partner mo. Kay kailangan ipikita sa partner natin na very bright tayo. Kaya natin kung ano man ipagawa ng partner natin sa atin. Kaya natin yan. Kaya natin. Na, kaya. Yan ang atin pakita sa partner natin na Godfather yan. Hindi yan katulad natin mga tao dito. No? Kaya yan ang ating partner, ang ating Father in heaven. Ang ating God, no? Yan. Nang dason, be excellent in what you do. Yan ang gawin natin. Kaya nyo ba yan? Na maging excellent ang whatever you do? Bakit hindi ko kaya? Akala nyo, hindi ako marunong dyan? Marunong ako. Mas hindi mo marunong. Pag-aralan mo, andyan ang mga book. Kung gusto mong negosyo, may aron dyan. Kung ano ang maituro sa iyo ng negosyo, no? Punta ka sa bookstore, mayroon dyan mga book na kung ano ang mag-umpisa ng negosyo. At ang hindi pwede na maghiram lang tayo ng money para dyan, no? Kaya yan, nag-lecture ako dito at naturuan ta kayo, pero ang aking advice sa inyo ng sari-sari, kung kisa sa gamot, at sa kung ano ang gawin natin para hindi tayo magkasakit na sa ngayong panahon na tig-init, ang gawin natin, no? Sa tag-ulan, ang gawin natin? Yan ang aking lecture. Hindi tayo focus sa about money. Kaya kung yan ang mga kung may iba pang tayong para makaumpisa tayo agad, yan ang gawin natin. Kay ang sa akin, katulad ng sakit, kung tag-ulan, yan ang tinggi, no? Na makapatay ng tao. O kulira. Ang kulira ng vomit kaya at LBM ka, mawalan ka ng tubig, ipatay ka. Ang dengue, kung maglo ang imong platelet o mamatay ka. Ang typhoid, dyan din mapatungo ang kuwan. Kaya yan, kailangan natin ng advice kung paano ka hindi magkasakit. Kaya hindi tayo focus always sa ating pera. Kaya hindi, no? Isa yan sa ating sa ating mga topic, pero
may ano siya, may schedule kung kailan. Kaya yan. Sa ngayon, itong ating partner sa negosyo ang importante, no? Be excellent and whatever you do. Kailangan maging very bright ka para excellent and whatever you do. Yan, no? Make better use of your time. Yan. Yan naman ang ito. Okay, marami tayong sinayang na oras, no? Na sa mga walang kabuluhang mga bagay tayo nag-focus, no? Kaya yan, sayang ang oras natin. Kaya kung nagnegosyo tayo, ang time natin, andyan tayo sa atin sari-sari store at andyan tayo sa cashier tayo dyan. Dyan sa money tayo na assign, no? Cashier tayo dyan, kaya kailangan andyan ka sa ang time mo. Doon ka sa negosyo mo, kay makato sa wala lang yan kung iba ang mag-manage dyan, no? Kaya hindi naman kanya yan, bahala na. May bibili, kung wala, wala. Pero kung ikaw, porsibido ka. Ang taktika natin sa ganitong mga ano ay ang maggamit natin ang PR natin. Good manners and right conduct tayo. Maski problemado ang nagbili, may pasaway, palawigin ang ang ating pasensya, no? Because customer is always right. Maski sila may kasalanan, pero sila pa rin ang right, no? Sila pa rin ang manalo sa ating awayan, kay yan, hindi na siya babalik dyan sa atin. Masabi siya, suplada dyan, ano dyan, no? Huwag kayong bibili dyan. Sino ang maapektuhan tayo na nagnegosyo? Kaya paanuhin natin ang pasensya natin, ipa-extend natin. Kung ang atin mga church girl may taong nagproblema, ikaw mismo ang magpunta sa customer at mag-sorry, ma'am. Ano ba ang problema? Ito ikaw ang ng solusyon. Ikaw ang mag-ariglo para ang customer babalik-balik sa iyo, kay mabuti kang tao. Yan, rumispito ka sa kanya, hindi lang binawali-wala mo siya. Yan ang taktika dyan. Ang mahalin mo ang mga taong bumili sa iyo. Balik pagmamahal din sila. Yan ang ating makatulong sa isa natin para mag-successful tayo sa ating negosyo. Make better use of your time. Don't dwell in your past mistake. Learn from them and move on, no? Kaya yan, kung ang mga past mo nga teknik to walang effect, mas nagpasama pa. Kaya huwag na lang ng past na. Biyaan na, hindi na ako ng bagong taktika kung ano ang gawin ko, no? Yan, mga past na, wala na yan. Hindi na natin ma-apply sa buhay natin, kundi maging guide lang natin na yan, kung gawin ko ito, ako rin ang matalo, kaya ako rin ang masaktan, ako rin ang malugi,
kaya wag na. Yan ang gawin natin. At move on tayo kung anong bago natin ideya para makatulong sa negosyo natin. No? Kailangan na mag-successful kay partner natin, ang Godfather natin. No? Na nag-blessing sa atin everyday. No? Yan ang gawin natin. Do not be lazy. Be productive. Ito. Ano na natin yan, di bala nga hindi ka maging lazy. Nang nang productive ka. Na ang time mo ay na bill mo, na puslan mo. Kay may income dyan. Kaya yan ang gawin natin, no? Do not be lazy, be productive. Kung lazy ka, upo ka lang sa maging cashier sa kaha mo, ng money mo. Hindi ka tulong sa mga taong daw medyo marami na ang bibili. Diyan ka. Sa malapit sa iyo lang na mga product, kay baka pabayaan mo naman ang money mo, ipagbalik mo, wala ka ng money, kaya nanakaw na. Kaya yan ang ating gawin, no? Hindi ka maging lazy, be productive. Ang oras mo hindi masayang, kaya ang negosyo ay hindi mag-successful kung sayangin mo ang oras mo. Kaya na, kwan lang tayo, ang time tab, 8 o'clock, ang open mo. O 9, o 8 na kaya okay na. At 6 o 7, close ka na. Huwag sayangin ang oras na yan. Kailangan every hour, 8 o 9, may income ka na. Yan, no, natin. 8 to 9, may income ka na, ilan ang magkanong income ko, very happy ka na, no? Ang ako 9 to 10 ka na, ilan ba ang income ko? Yan ang ating tandaan, no? Kaya ang atin nang hindi natin sayangin ang oras natin. Kailangan na every hour may income tayo. Kaya kailangan natin ang PR. Kung ang sa karinderya naman, alam naman natin ang taktika dyan, ang ng ating pagtimpla ng pagkain. Kung masarap yan, maki 10 ang karinderya, ang tao sa'yo babalik na babalik. Kaya pag-aralan mo ang pagtimpla ng pagkain. Kung ano ang nagustuhan ng tao na hinahanap nila, yan, mo dyan. Ang daw hindi hinahanap, akwan lang, maliit lang. Isang lang subog dyan, no? Kaya kung walang bibili, kainin natin ito, no? Itong atin pagkain sa bahay, kay walang bumili, dalawa lang bumili, 3 lang, kaya yan, testing lang yan. Pag hindi mag-click, wag nang lutuin agad. Pero ang sabi ko, ang sekreto ng ganyang, kay may karinderya kami, yan ang aming negosyo. Kaya kailangan yan ang flavor na mga niluto mo, na siyang makaano ng tao, maka-attract na balik-balikan ka. Kaya hindi naman na everyday na lang, yan lang ang dinuluto mo, kaya yan ang alam mo. Magsawa naman ng tao dyan. Ayan, hindi na tayo pupunta sa karinderya yan. Kaya ang mga ulam nila,
Kahapon, ganyan din na ang, ang niluto nila. Ngayon, araw, ganyan pa rin. Next day, ganyan pa rin. Maghanap tayo ng ibang makainan. Yan, kailangan everyday. Hindi pwede. Isa lang, ganyan lang ang kahapon natin. Ang niluto mo, yan din ang lutuin mo. Everyday ay may menu ka na hinahanap ng mga tao sa karinderya mo. Kaya yan ay napakadali ng taktika yan. Ng as much as possible, stay out of debt. Ito advice yan. Yan, gamitin natin yan. Paano natin yan na hindi tayo kadep? Napakadali lang ng technique. Bakit? Sa umpisa madip tayo. Ito ang taktika natin, ha. Tandaan nyo, ha. Ito ang taktika natin. Sa depth na yan, i-divide natin kung 1 year o kung kailan mo gusto. Example, 1 year, 100,000 ang hiniram mo. Ilan ba ang every month na ibayad mo? Every month, 1,900. Na example. 300 per day, mo yan? Umpisa pa lang ng income ng negosyo mo, kunin mo niya ng 300 para pagdating ng sa'yo, ibayad mo na kay mayroon ka na. Pag finish yan, pag finish na ang 108 mo, dyan ka na, umpisa ka na sa sa income mo, kung okay man lang ang income, ilito mo, no? 3-6 sabi ang ipon mo, ang para sa bayad sa utang mo, at ang saya para sa kapital mo sa negosyo, sa pagka-finish mo ng wag na yan, wag nang tribihan yan. Safety na yan. Kaya para pagdating ng 1 year, yan ang hiramin mo. Ang taktika dyan, pera mo, hiramin mo. Kaya hiniram mo ang pera mo, kailangan bayaran mo. Katulad ng pagbayad mo ng may debt ka sa ibang tao. Yan? Yan ang ideya natin. Para pagdating ng 1 year, may sarili ka ng pang-negosyo. At yan pa rin, no? Ang gawin natin, ganyan pa rin. Tayo kung makaya pa natin ang 633, no? Na ang binayad natin sa atin yan, sa atin hiniram na pera natin yan, no? Ipon tayo. Pagdating ng 1 year, naman ang gusto mong inegosyo? Maka-put up ka ng bagong negosyo mo. Kaya yan ang ating technique. Yan ang gawin natin, no? Kaya yan ang napaka-the best na ideya natin na makaahon tayo sa kahirapan. Napaka-easy lang pala napaka-easy lang pala ng technique kung paano tayo magkapera. No, yan. Apply the power of right attitude in dealing with life situations.
Kung right attitude tayo, apply for power of right attitude in dealing with that situations. Yan kung right attitude tayo, walang problema. No? Pero kung basaguliro ka, problema yan. Sample, nag-ano ka ng warehouse, ikaw daw ang nag-cause ng gulo dyan. Yan ang pilyon natin. No? Kaya yan, ang mga ganyan na negosyo hindi mabuti, no? Kaya tayo ang ng war, no? Na mga taong kaway nila yan. Kaya wag na yan inegosyo. Kay yan, delikado yan, no? Noon, may example ako sa inyo. Dinala ako ng kaibigan ko, no? Kay owner siya sa isang warehouse dito malang sa Silay City. Balas ba? Ang dahilan lang yun, ang kanta, My Way. Nagawan, no? Ang Mike, natagal na to sa isang nag-drink ng alcohol. Nagalit ang sa kabilang misa na gusto rin nilang makasing, no? Makagamit ng mic. Sila, nagturo sila ng battle. Natakot ako baka diyan na sa noo ko kag ako na may daw ako nang may bukol sa aking kaya ako sa ilalim ng misa at kamang makapunta sa door at magtakbo. Kaya yan ang hindi maganda sa mga warehouse, kaya andyan ang gulo. Ultimo sa mic lang, makapatay sila ng tao. Kaya huwag mo yan negosyo, kaya hindi maganda yan. Na apply the power of right attitude in dealing with life situation. Motivate yourself when nobody motivates you. Ikaw, huwag ka lang umupo dyan. Antayin mo lang ang ibang tao ang magpatrabaho o kung ano. Kahit kung trabaho, hindi yan makatrabaho ka kung uupo ka lang dyan, hindi ka mag-apply. Kaya hindi naman alam ng mga owner dyan na gusto mo magtrabaho sa kanila. Kaya a-apply ka sa trabaho. Sige to. Kaya motivate yourself and nobody motivates you. Ikaw yan. Ikaw yan ang kung ano ang plano mo na inegosyo o kung ano gawin mo sa buhay mo. Ikaw na magplano. Pero huwag lang planong-plano. Kaya hindi yan maging totoo. Gawin natin totoo yan. Motivate yourself when nobody motivates you. Ano pa? Do not compare yourself with others. Yan. Yan ang kung i-compare mo ang sarili mo sa iba, nagkamali ka. Bakit?
Hindi mo, sila lang ang bigyan mo ng atensyon. Bantayan mo lang sila na bantayan. O, bantayan mo lang ang ano mo. Kung ang negosyo mo ito, may isa pa ganyan din. Bantayan mo lang na bantayan, wala kang asinso. Siya aasinso siya. Ano ang dasyon diyan? Bakit? Siya atensyon niya sa negosyo niya. Kaya nag-isip siya kung ano pa ba ang idagdag ko dito para may malaki ang income ko. Ikaw yalugi ka at nang ano ka sa kanya daw siya yung nagwagi. Ikaw ang lose. Kaya bakit hindi ka na nakakonsentrate sa negosyo mo? Siya na lang inaabantayan mo. Why ka nakapokus, hindi mo naplanuhan kung ano ang makapasuccessful ng negosyo mo, kaya failure ka. Kaya ang focus ng atensyon mo hindi sa ibang tao. Ganyan na lang hanggang kailan, bantayan mo na lang siya ng bantayan, walang kabuluhan yan. Sinayang mo ang buhay mo. Kaya kung ano mo yan sa sarili mo, sana successful ka na. I-focus mo ang atensyon mo sa sarili mo. Huwag sa iba. Huwag compare sa iba na successful sila. Pabayaan mo sila. Be happy. Kung nag-successful, manggid ang kapwa-tao mo. Ikaw, pan ka lang. Sige, attract ka. Abanti lang. Kaya matagal, hindi ang pansinin mo lang sarili mo, huwag sa iba, huwag na compare sa iba. Mayaman siya kayo, ang negosyo yaw ako, ang sa akin ganito. Pero hindi mo alam, ikaw ang nag-cause ng failure sa negosyo mo, nga nalugi ka, kaya hindi mo na ideyahan kung paano mo mapalago ito. Kaya ang binabantayan mo lang ang paglago ng kapwa-tao mo. Kaya kapwa negosyante mo. Kaya mula noon, sarili mo na ang ibigyan mo na ang atensyon. Ang negosyo mo na pagbigyan mo na atensyon at pag-aralan mo. Ano ba dito ang gawin ko para maging successful ako? Kaya mag-pray ka, kay tulungan ka sa partner mo, nga God the Father. Kaya wag mag-focus ng atensyon sa ibang tao, sa sarili mo, kung paano ka maging successful. Yan ha, advice ko yan sa inyo. Develop health habits. Develop health habits. Hindi mo naman abusuin ang sarili mo. Kung negosyo mo ito hasta ka 9 o'clock, wag na. Aanin mo ang mga ganyan, mga income kung kulang sa gamot, kulang sa kulang ka na sa tulog. Kaya kailangan ng ang healthy habit mo. Sa pagnegosyo mo, nagkasakit ka, kaya diyan na natin i-apply ang general check-up. Kailangan natin iyan, every 2 years na lang, kahit kung na 1 year, magastos yan. No? General check-up kung ano ang sakit mo diyan para maagapan na agad. Huwag na pabayaan. Kahit kung pabayaan mo, sayang na. Malaki ang gastos natin na hindi naman tayo matulungan ng pera o gastos natin dahil hinintay na lang ang kamatayan natin. Kung sana mas maaga sana, na-cure yan. Yan ang cancer. Yan, no? Yan ang sabi ko noon sa inyo na may
best friend ako na nurse din na nang masakit. Kung hindi nakasakit ang dibdib niya, hindi siya niya ng pinakonsulta. Papakonsulta, stage 4 na ang cancer niya. Kaya inantay na lang ang kamatayan niya. Kaya yan, ang huli na ang lahat. Aanin natin ang pera. Hindi naman natin madala yan sa kabilang buhay, no? Kay hanggang ang rule ng money ay dito lang sa earth. Wala na to sa heaven o wala na to sa hell. Kaya huwag pagdamutan, puriputan ang sarili nating katawan. Kaya yan ang nagpa-operate ng buhay natin dito, nga magsasetol at sa hindi. Yan ang nagtrabaho. Kaya huwag natin pati tulad sa mga sasakyan na abusuhin natin. Hala, biyahe na biyahe kung hindi maplat ang mga gulong o hindi ang motor, hindi natin ipa-repair. Ilang araw ang hindi siya maka-work ang sasakyan natin. Akala mo bawi ka, pero sayang. Kung 2 weeks siya at ma-repair, 2 weeks ang income na lugi mo. Akala mo lang yan na kung hindi mo pa-repair, malaking income mo, pero hindi mo alam pagka baldado siya, nag-income ka ng 10,000. Ang gastos mo 15, 20, lang logi mo. Yan. Tandaan mo yan. Yan katulad yan ng katawan natin. Na wag nang, kung may naramdaman ka daw hindi maganda, ipakonsulta agad. Para matulungan tayo ng doktor na nakaasan dyan, na napaka-bright para matulungan tayo mag-cure agad. Yan ang ating gawin. Kaya mga friend, tandaan nyo lang ha, na kaya dito sa atin develop healthy habits. Yan, magtulong ng 8 sa day, ng oras natin, at mag-drink ng water 8 o every day. At yan, mag-sleep ng kaya i-apply natin yan sa buhay natin para hindi tayo magkasakit. Yan ang gawin natin. Take time to be alone, to reflect and pray. Yan ang take time din tayo. Kaya ang prayer kailangan din natin ito everyday. Kaya take time tayo to be alone and reflect and pray. Pa-pray kita everyday. Antes tayo magtrabaho, antes tayo magpunta sa negosyo, pray. Pray siya. Katulad ng partner natin na Godfather, pray sa Godfather. Bless naman na ang negosyo natin. Para malaki income natin ngayon. Okay ba sa'yo? Sige, blessed na. Thank you very much. Thank you. Thank you, God the Father. Love you. Yan ang gawin mo. Wag yan. Pagkatapos mo hiling, wala naman thank you. Kaya yan. Kaya gawin natin pa-thank you. Long, reflect, pray. That's ano pa? Kaysa kwada tayo. Nampas na. Kaya ito na lang. Kaya mga friend, thank you na lang ha. Sorry, 54:33 na ang aking kwan. Kaya
Thank you sa pakikinig. Love you ha. So,